Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah chapter 53 and we will be reading the entire chapter. Isaiah chapter 53. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, sinong naniwala sa aming ulat at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya ay tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya ay walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. At walang kagandahan na maiibigan natin sa kaniya. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagpublihan ng mukha ng mga tao. Siya ay hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinakta ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kaniyang sariling daan at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya ay inapi at siya ay sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kaniya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol, ay inilayo siya tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya ay itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Makikita niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas. Sapagat kaniyang ibinuhos ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Ang mundo ay meron pong mata, pero hindi po nakakakita. Ang mundo ay merong tenga, pero hindi po nakakarinig. Meron silang mga utak, pero hindi po sila nakakaunawa. Ito po ang pambungad na salita ni Isaiah sa Isaiah chapter 53. Noong sinabi niyang, sinong naniwala sa aming ulat, who has believed our message, and to whom is the arm of the Lord revealed? Sino ang naniwala sa mensahe ng Ebanghelyo? Sino ang nakinig sa mensahe na ipinapahayag ng mga lingkod ng Diyos? Para sa mga Hudiyo, ang Ebanghelyo ay stumbling block. Stumbling block para sa mga Hudiyo. When Jesus Christ asserted His divinity, and when He said that He saw Abraham, ano ang kanilang reaction? You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham. And then Jesus Christ told them, before Abraham was, I am. And they picked up stones to stone Him. And Jesus Christ did miracles after miracles, good deeds after good deeds. He healed the diseases. He raised the dead back to life. Ang mga lumpo ay nakalakad, ang mga bulag ay nakakita. And yet they still wanted to stone the Lord Jesus Christ when He claimed that He and His Father are one. Kaya sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 32, you may turn there.
Ang sabi dito, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. So how can a man be God? And nobody believes that. And that is why the gospel for the Jews remains a stumbling block even until today. What about the Greeks? What about the Gentiles? Well, the message of the cross is foolishness. The message of the cross is foolishness. How could a defeated Savior na duguan, na inaresto at dinakip, helpless, how could He be the Savior of sinners? How could He be the Savior of the world? And in the eyes of the secularists, ang ating Panginoon ay talunan, failure, pakpalpak sa reforma na kanyang isinusulong. That's all that they could see sa ministeryo ng ating Panginoon. Political and civil transformation. But Jesus Christ failed, according to them. And even Pilate, the governor, si Jesus ay duguan sa kanyang harapan. At narinig niya na si Kristo ay hari, kaya siya ay natakot. At tinanong niya kung hari ba talaga si Kristo. And then, nung prinisentar ni Pilato ang ating Panginoon sa mga tao, anong gagawin ko sa hari ninyo? Now, I could imagine na sila po ay galit or sila ay tumatawa because Jesus Christ was bloody at that time. Helpless. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kaniya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. And when Isaiah said, who has believed our report? Walang taong naniniwala sa ulat ng mga apostol, sa ulat ng mga propeta at mga tagapahayag ng magandang balita ng Ebanghelyo. Walang naniniwala. Maliban na lang kung ipagkaloob ito ng Diyos sa kanila. Ang kanilang pagtingin kay Jesus, he was uneducated man, poor, isang karpintero, and when it comes to his moral, he ate and drank with sinners. He was arrested, he was deserted by his disciples, and he died alone on the cross of Calvary. Pati ang kanyang libingan ay hiram mula kay Joseph of Arimathea, and yet he claimed to be the creator of all things. That was the life and ministry of the Lord Jesus Christ. He suffered, he bled and died, and he rose, and he is now the King of Kings and the Lord of Lords. This is the message that we proclaim here at Herald of Grace, and this is the message na pinuproclaim all throughout the ages ng lahat ng mga iglesia na binuo ng ating Panginoon sa iba't ibang lokalidad. Now, maraming mga tao ang hindi naniniwala dito because it is difficult to the natural man to believe the message of the gospel. Not only is it difficult, but it is impossible apart from divine revelation of the Holy Spirit. Who has believed our report? By the grace of God, we have believed the report of the writers of the scriptures. By the grace of God, we have believed the report of the proclaimers of the gospel, of the heralds of God's grace. Now, Isaiah chapter 53. Kung babasahin po natin ang buong chapter, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw na ipinahayag at ipinakilala ang ating Panginoon bilang substitute, bilang kahalili. At ilang beses na binanggit na siya ay nagdusa alang-alang sa kanyang bayan. And what is that? But substitute, kahalili. At meron pong 4 na striking truth about the substitutionary ministry ng ating Panginoon na lantad sa ating teksto. Una, He is the suffering or He was the suffering substitute. Pangalawa, He was the silent substitute. Pangatlo,
He was the sinless substitute. At pang-apat, at huwag nating kalimutan ito, He was the successful substitute. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon. At naway tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin muna. O aming Diyos, once again, matutunghayan namin ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo on behalf of His people. At kung paanong nagtagumpay iyon, hindi yun talunan, kaligtasan ng sino mang manampalataya sa Kanya, ang resulta noon. At naway kung meron pang kasama na nandirito sa pagtitipon ngayong hapon, na hindi pa nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan, naway ngayon na nga ang oras kung saan masumpungan nila ang kaligtasan, o Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus Christ is the suffering substitute. Verse 4 and 5 of our text. Ang sabi po dito, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas. Sinaktan ng Diyos at pinahirapan, suffering. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kaniya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay gumaling tayo. Alam natin na sa korte dito sa mundo ay hindi pwedeng ipasa natin ang ating kasalanan sa iba. Imposible yan sa human court. Imposible yan kahit sino mang investigation, maliban na kung meron talagang mag-sacrifice ng kanyang sarili and medyo realistic yung kanyang script at patotoo at aangkinin niya yung kasalanan ng iba. But that is impossible to transfer our guilt to another in human court. Lalong-lalo na sa korte ng Panginoon. Elsewhere in the book of Ezekiel says, ang kasalanan ng ama ay hindi maaring ipasa sa anak. Hindi natin maaring i-transfer ang ating guilt sa iba. Pero kayang gawin yan ng Diyos. In fact, ginawa talaga ng Diyos. Ipinasaan niya sa ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating kasalanan at pagsalangsang. He laid on the Lord Jesus Christ the sins of His people. And if you are in Christ, you will have the confidence to say, He laid on Jesus Christ my sin, aking kasalanan. He was wounded for my transgression. We have the confidence to say that. Bakit? Ang verse 6 po ay nagsasabing tayong lahat ay gaya ng tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang sinasabi sa Biblia na naging makasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, siya ay naging kasalanan. Ginawa siyang kasalanan, itinuring siyang kasalanan. Hindi lang siya naging guilty para sa atin. Wala naman talagang kasalanan si Jesus. He was pure. He was perfect. He was holy. And yet, itinuring siya bilang kasalanan. Hindi lang siya itinuring bilang makasalanan, pero itinuring siya bilang kasalanan mismo. Inilipat ng Ama ang ating guilt, ang ating kasalanan, ang ating pagsalangsang sa kaniyang anak na si Hesukristo. Kaya kung basahin po natin ang verse 12, ay makikita natin that He was numbered among the transgressors. Meaning to say, Jesus Christ was identified with us. Wala siyang guilt sa kanyang sarili, wala siyang kasalanan, but He took our sin. He took my sin. He took your sin. Alam niyo kung merong bibigkasin yung isang taong prominente at hindi maunawaan ay maaring maging subject to misinterpretation at i-quote siya at i-misrepresent ang taong yan. Ngayon, Martin Luther. Ang quote ni Martin Luther na kinakapitalize ng Roman Catholic institution at minimisinterpret at minamagnify bilang maling-mali
Ay tama pala. At pakinggan po natin ang sinasabi ni Martin Luther. Ang sabi ni Martin Luther, if we will remove this statement out of context, ay parang talagang lumalapastangan si Martin Luther. But if we will put the statement of Martin Luther in the context of Isaiah chapter 53, ay talagang tama. Sabi ni Martin Luther, Jesus Christ was the greatest sinner who ever lived. That is a radical statement. Walang kasalanan ng ating Panginoon, pero siya ay naging kasalanan. Naging pinakadakilang makasalanan dahil ang kasalanan ng mundo ay ipinasan sa kanyang balikat. That is the context. Now, that statement taken out of context ay maging subject to misinterpretation and ma-misrepresent ang theology ni Martin Luther. Jesus Christ was the greatest sinner who ever lived. Dahil ba siya ay makasalanan? No. Kundi dahil ang kasalanan ng sanlibutan ay kaniyang pinasan. Hindi siya gumawa ng kasalanan. He was not sinful. He had no transgression. Pero itinuring siya ng Ama hindi lang bilang makasalanan, kundi kasalanan mismo. Nung sinabi ng hukom na kataas-taasan, nasaan ba yung kasalanan upang aking parusahan yan? And Jesus Christ presented Himself. He was made sin for us. Please turn to 2 Corinthians chapter 5, verse 21. And the Tagalog translation does not capture the essence of the original. Dahil ang sabi dito, ginawa siyang may kasalanan. Pero sa totoo lang, it should be translated as ginawa siyang kasalanan. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So ang pagtingin ng Ama sa Kanyang anak ay kasalanan mismo. At ang kasalanan ay dapat burahin. Ang kasalanan ay dapat itapon sa labas ng kampo. Iyon ang nangyari sa ating Panginoon. So doon po sa cross ng Kalbaryo, tinalikuran ng Ama ang Kanyang anak to the point na sumigaw siya, my God, why have you forsaken me? At ano ang sagot? Because you are sin. Hindi yung tipong because you are sinful, you are sin. Ang pagtingin ng Ama sa Kanyang anak ay kasalanan. At ang kasalanan ay dapat magdusa. Ang kasalanan ay dapat nakapuutan. And therefore, Jesus Christ was punished. Siya ay ipinako doon sa cross. Siya ay hinagupit, mga kapatid, mga kaibigan. Siya po ay pinababa ng husto. Siya po ay napahiya and finally, siya po ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit tinalikuran siya ng Ama. Hindi po nakapagtataka kung bakit ang araw ay nagdilim at ayaw nang lumiwanag at that time. Sapagkat ang transaction of payment of sin ay ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi na rin po nakapagtataka kung bakit lumindol ng malakas at that time. At ang mga lupa ay bumukas. At ang mga bato ay nabitak, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi na po nakapagtataka sapagkat sa oras na yon, ang ating Panginoong Hesukristo ay naging kasalanan. Kaya hindi siya namatay na parang maganda ang kanyang kamatayan doon sa hospital bed. Namatay siya sa kamatayan ng isang kriminal. Namatay siya na marumi. Namatay siya as filthy. Humiliating ang kanyang death. Shameful, guilty, naked, horrible, hellish, mga kapatid, mga kaibigan. God-forsaken death. Sapagkat siya po ay ginawang kasalanan. Hindi siya namatay bilang martyr. Namatay siya bilang isang kriminal. Bagamat wala po siyang kasalanan. That's the first point. He was a suffering substitute. Pangalawa, He was the silent substitute. Verse 7, silent substitute. Siya ay inapi at siya ay sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig.
Talagang pinagtawanan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ginawa nilang katatawanan. Nagsinungaling sila patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpalabas sila ng mga bulaang akusasyon laban sa ating Panginoon. And yet, ang ating Panginoon ay hindi po siya sumagot at hindi po niya ibinuka ang kanyang bibig. At sa lahat ng paratang na iyon, and under all of the persecution and hatred and ill treatment, mga kapatid, mga kaibigan, totally undeserved. Ang ating Panginoon ay totally innocent, and yet, hindi po siya gumawa ng depensa. Hindi siya sumagot. Hindi talaga siya sumagot. 1 Peter chapter 2, verse 22 and 23. Ang sabi po dito, 1 Peter chapter 2, verse 22 and 23, siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Hindi po tumawag ng tulong ang ating Panginoong Hesukristo. He could have called thousands of angels at that time. After all, He is the King of Kings and the Lord of Lords. And the angels could have obeyed Him. Pero hindi tumawag ng tulong ang ating Panginoon. Hindi po siya nanlaban. Hindi siya dumipensa. Hindi siya sumagot sa mga nagparatang laban sa Kanya. Kahit ang kaparusahan na Kanyang natanggap ay undeserved. Bakit? First of all, sapagkat ang Kanyang ginawang sakripisyo doon sa cross ay willing, voluntary. Kagalakan ito ng ating Panginoon at pumunta siya dito sa mundo for that very purpose, for the very case, for the very death that He was now dying. And that is why siya ay bumaba dito sa lupa. Ang sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 10, no one takes my life from me. I lay it down. I have the power to lay it down. I have the power to take it up again. No man takes my life from me. Talagang iniibig ng Panginoon ang kanyang mga tao, kaya sinilyuhan po niya ang kanyang mga labi. Ang ating kasalanan ay karapat-dapat sa paghahatol. And Jesus Christ took the punishment. Ang ating kasalanan ay karapat-dapat sa puot at galit ng Diyos. Jesus Christ took the wrath. Pumarito siya upang mamatay at kinailangang mamatay siya. Kaya pinagtatawanan siya ng mga tao, iniligtas niya ang iba. Pero ang kanyang sarili ay hindi niya mailigtas. Totoo yan. That is our doctrine. Diba? Binigkas siya ng mga taong hindi nananampalataya dahil wala silang tiwala sa ebanghelyo ng ating Panginoon. But that is our doctrine. Jesus was able to save others, but He did not save Himself. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Kung niligtas ni Kristo ang kanyang sarili, ay talagang tayo ay mapapahamak eternally. Kung niligtas ng Panginoon ang kanyang sarili mula sa kamatayan at that time. Pero sinuot ng ating Panginoon ang ating korona na dapat ay nararapat sa atin. Sinuot niya ang crown of thorn upang tayo ay makurunahan ng kuruna ng kaluwalhatian. Jesus Christ became naked on the cross upang tayo ay madamitan ng kanyang katuwiran. Talagang pinasan niya ang kahihiyan, ang ating guilt, ang ating karumihan, upang tayo ay maparangalan pagdating sa araw ng paghahatol. Tiniis ng ating Panginoon ang lahat ng pagdurusa upang tayo ay makabahagi sa walang hanggang kagalakan. At namatay si Kristo sa kamatayan natin upang tayo ay mabuhay sa Kanya. Ang walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo ay maging katuwiran sa harapan ng Diyos. So that's the second point. Our Lord Jesus Christ was a silent substitute. Pangatlong punto, Jesus Christ was the sinless substitute. And of course, ay nabanggit na rin natin yan nung mga naunang punto. Verse 9,
At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig, napagitnaan siya ng dalawang kriminal. He was crucified between two guilty men. Kuha po natin. Ibig sabihin talagang napabilang siya sa mga kriminal. And again, Martin Luther, controversial statement of Martin Luther, taken out of context ay maaabuso. Sabi ni Martin Luther, on that center cross, the guiltiest of men. Diba guilty yung dalawang kriminal? Jesus Christ ang pinaka-guilty. On that center cross, the guiltiest of men. Dagdag pa ni Martin Luther, they bearing their guilt. Yung dalawang kriminal na yon, he bearing our guilt, plus the guilt of the other criminal na nagsisi. Those thieves were bearing their shame. Christ Jesus was bearing all shame, multiplied by thousands and thousands and thousands. That was Martin Luther. And it was a powerful sermon, mga kapatid, mga kaibigan. Now, maaring madaling unawain po natin kung ang isang tao ay maging substitute for another, kung ang tao na yan ay mabait, di ba? Maaring mag-sacrifice ang nanay para sa kanyang anak. Yun ang pinaliwanag sa Romans chapter 5. Pero ang isang tao ay talagang unconditionally ay ialay niya ang kanyang buhay para sa mga taong wala nang ibang ginagawa kundi ibunsod ang Diyos sa galit, nagre-resist sa kanya. That is really something that is beyond our imagination. That is beyond our reckoning. And that was what took place on the cross of Calvary. Jesus Christ was the sinless substitute. At kinakailangan talaga ang pag-sacrifice ng isang walang kasalanan upang tayo ay maligtas. But then finally, pang-apat, and this is the joy of it all, Jesus Christ was the successful substitute. Hindi po palpak ang ating Panginoon sa kanyang misyon. Yun ang pinaliwanag natin sa Bible study kahapon sa 13 Martires. Pumarito si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Ikaw ay makasalanan. Successful si Kristo sa kanyang misyon. Therefore, kung ikaw ay magtiwala kay Kristo, ikaw ay maligtas. Di ba? Jesus Christ was the successful substitute. Verse 10. Ang sabi dito, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kaniyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kaniyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Take note of this. Makikita niya ang kaniyang supling. Tayo yun, ng mga mananampalataya. Tayo ang mga supling ng ating Panginoon. Nasa kaniyang harapan ngayon, pumupuri at sumasamba sa kaniya. Dagdag pa ni Kristo, ng Isaiah, pahahabain niya ang kaniyang mga araw. At ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. And we say hallelujah to that. Pinakita ng Diyos sa atin na nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo. Well, napaka-gloomy ng picture ng verse 1, no? Sino ang naniwala sa aming ulat? Who has believed this message? And then, tila baga pinakita ni Isaiah na imposibleng maniwala ang mga tao sa message. Si Kristo ay walang kaluwalhatian, walang kagandahan. Hindi talaga attractive. Verse 3. Hindi talaga attractive. There was no splendor in the Lord Jesus Christ that we would be attracted to Him. Oh, parang madilim ang prospect. Sinong maniniwala sa ating ulat? And then we see that Jesus Christ became a stumbling block sa mga Hudyo and foolishness para sa mga Griego. Sino ang maniniwala sa aming ulat? Pero meron pong naniniwala. When Peter confessed that you are the Messiah, the Son of the living God. Ang sabi po ng ating Panginoon, blessed are you, Peter, for flesh and blood did not reveal it unto you, but the Father did. Sino ang naniniwala? Sa biyaya ng Panginoon, naniwala tayo. Hindi dahil mas matalino tayo sa kanila.
kundi binuksan ng Panginoon ang ating isipan. Binuksan ng Panginoon ang ating puso. At ngayon, naunawaan natin na kinalugdan ng Ama na si Kristo ay mabugbog doon sa cross. Hindi pala pumarito si Kristo by accident. Well, when I heard the gospel, Bible story, hindi pa gospel. Bible story for the first time when I was a child. Di ba mga Bible stories? Talagang nanghinayang si little Jeremiah na si Kristo ay pinatay. Sana hindi. Kasama pa sana natin siya ngayon. It would have been very wonderful na kasama natin ang ating Panginoon. So nanghinayang. Bakit ganun ang nangyari? Of course, talagang parang fairy tale and movie pa lang ang turing ng mga batang paslit sa sa mensahe ng Ebanghelyo. But now, it makes sense. Jesus Christ was not here by accident. Kinalugdan ng Ama na siya ay mabugbog. Kinalugdan ng Ama na ipahayag ang ating Panginoon sa iyo, kaibigan, kapatid. Sapagkat isinilang tayo dito sa mundo na bulag, bingi, walang pangunawa. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Walang pangunawa. Pero ayon sa patutuo ni Apostle Paul, the God who separated me from my mother's womb and called me by His grace, it pleased Him to reveal His Son to me. And we can also testify the same. Pinalugdan ng Ama na ipakilala ang kanyang anak sa atin. It pleased God to exalt us. And all of this because Christ suffered for us. So, kaninang umaga, saved and then served. Ngayong hapon, si Kristo, He suffered and He succeeded. Suffered, succeeded. Siya po ay nagdusa at nagtagumpay. At sumigaw siya, it is finished. It is finished. Nakita mo ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa iyo, kaibigan, ngayong hapong ito? Papaano na ang isang tao ay makakapasok sa langit? How good must a man be in order to enter heaven? How good must you be in order to enter heaven? The answer is you must be as good as God, and that's impossible. You must be as good as God, but that is impossible. Well, someone came down. He was as good as God. Ang anak ng Diyos, sapagkat siya ay Diyos. Siya ay kasimbanal ng Diyos. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero sa pamamagitan ng kabanalan ni Kristo, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. And Jesus Christ, the perfectly righteous Savior, sinless substitute, He succeeded in offering His blood on the cross para sa ating kaligtasan. He did not attempt to save us. He saved us. Nakuha natin? He did not attempt to save us. He saved us. Ang kanyang rescue ay hindi po palpak. He did. He really saved us. Makikita niya ang kanyang supling. Pahahabain niya ang kanyang mga araw. At ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. It is finished. Sino ang naniwala sa aming ulat? Sabi ni Isaias. Naniwala ka ba dyan, kaibigan? By the grace of God, you will believe in the message. Not many people do. At yung mga naniwala sa mensahe ng Ebanghelyo, marami sa kanila ang ibinuhis nila ang kanilang buhay. During the early stages of Christianity, during the Reformation, they became martyrs. They were willing to suffer for the faith that was handed down to them. That's how powerful the message of the gospel is. And our generation today, more than any other, napaka-deceitful generation to the point that in the guise of scholarship, pinupromote ang carnality sa mga government schools, government institutions at sinusuppress ang Christianity. The weapon of the enemy now
is no longer through violence and weapons gaya ng nangyari nung early part of Christianity. Ito ay sa pamamagitan ng scholarship. Ito ay sa pamamagitan ng deceitful science and deceitful research and everything. Legislature, government of the land, persecuting the Christians. Now, time will come, probably, na tayo ay dadamputin at ipakukulong dahil sa ating pananampalataya. But when that time comes, ay talagang katulad ni Apostle Paul, hindi natin ikahihiya ang tanikala na ating matatanggap. Sapagkat si Kristo ay minsan ay nakaranas ng pang-aalipusta at kahihiyan. Iligtas lamang ang kanyang mga tao. So you see, the triune God is at work. Evident sa Isaiah chapter 53. The Father willed it. Jesus Christ offered Himself. And in other passages of the Scriptures, ang banal na Espiritu ay kumikilos upang mailapat sa atin ang mensahe ng Ebanghelyo. In John chapter 6, everyone abandoned Christ. Lahat ay tumalikod sa Kanya. 12 na lang ang natira. Pero meron pong assurance ang ating Panginoon sa John chapter 6 verse 37. Ang sabi po dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. And then sa verse 38 and 39 ng John chapter 6, ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Praise God! Hindi talaga palpak ang ating Panginoon sa kanyang mission. And what about the Holy Spirit? The Holy Spirit is here to call out a people for His name. Ang Ebanghelyo ay pinapangaral sa lahat ng mga tao. Hindi natin ito i-compromise kahit ito po ay unpopular. Wala po tayong itatago. We will not hold back anything. We won't shun our mouth to declare the whole counsel of God to people. And if you can't believe Christ as He is, then you cannot have Him. Kung hindi ka mag-bow down kay Kristo as He is. So when we preach Christ, we have to see to it that we preach the true Jesus of the Bible. Mga LGBTQ ideology ngayon, they present another Jesus. Tulad ng kausap natin nung isang araw at nagsasabing, so meaning to say, ang preference para sa iyo ay sinful. You are not like Jesus because Jesus Christ valued preference. How will you deal with that? Whoever that Jesus is, that's not the Jesus of the Bible. You have a different version of your Jesus. The Jesus of the Bible is the creator of the world, and He created us male and female, and He is the God of honesty and the God of truth. And we have to bow down to His Lordship. Now, kung hindi mo magawang magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo bilang Lord of Lords, King of Kings, you can't have Him. The Jesus that you have is a fake Jesus. But that's not the true Jesus. You may imagine that you believe in the real Jesus, but that is only the Jesus of your imagination. The true Jesus of the Bible is not tolerant with sin. That's why He died for sin. Sapagkat ang kasalanan ay kailangang bayaran. Pero nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang misyon. Ang mga Hudyo ayaw nila kay Kristo bilang hari. Ang sabi nila, we do not want this man to reign over us. But Jesus Christ is King. No matter how people refuse to acknowledge Him as such, Jesus Christ is King. And those who truly know the Lord Jesus Christ not only embrace Him as a Savior, but as their Lord, as their King. And Jesus Christ came to do His Father's will, and those who have been saved by grace through faith will really endeavor to do our Father's will.
We will follow the footstep of the Lord Jesus Christ. At ang kalooban po ng ating Ama is that tayo po ay manampalataya sa kanyang anak at kilalanin ang kanyang anak bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaibigan, tituit na ang Jesus na pinanghahawakan mo ay Jesus ng Biblia. At saan matatagpuan natin ang tunay na Jesus? Mula sa kanyang salita. At naway ang mensahe ngayon ay nagpapakita nga sa iyo ng lubusan na si Kristo lamang ang tanging pag-asa mo, kaibigan, upang mapatawad ang lahat ng kasalanan mo, upang ikaw ay maligtas. At kung ang mensaheng ito, ngayong hapong ito ay hindi pa niloob ng Panginoon na makapagdulot sa iyo ng total understanding of the gospel, naway gamitin ito ng Panginoon upang ikaw ay magpursige, upang ikaw ay mabagabag, at upang hindi ka tumigil hanggat makilala mo ang tunay na Panginoong Hesukristo ng Biblia. At yun ang ating pinagpipray na mangyayari. Tayo po ay manalangin. Salamat po, o aming Panginoon, sa hapong ito, sa mensahe ninyo. Kagalakan ng aming kaluluwa na ipangaral ang tunay na Kristo at ipangaral ang nag-iisang Ebanghelyo. Samantalang nakakalungkot, marami ng mga grupo na naging diluted ang gospel and thereby presenting another gospel. But, oh God, we are satisfied to proclaim the undiluted gospel, although it remains unpopular to the carnal mind. And help us, oh God. At ang mensahe ngayong hapong ito, naway nagkabunga ng tunay na kaligtasan, tunay na pagkakakilanlan sa inyo. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.